thankful sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. Siya ay tunay na mabuti sa ating lahat at sa Kanyang biyaya, tayo ay Kanyang tinanggap. Tayo ay Kanyang pinagpala ng Kanyang mga pangako. Tayo muko at manalangin. Panginoong Diyos, muli kami ay lumalapit at mababa ang aming mga puso, Panginoon, sa paglapit sa iyong luklukan ng awa sa gabing ito. Dala-dala, Panginoon, ang aming pasalamat at papuri sa iyong kadakilaan, sa iyong mga gawa, Panginoon, sa nakalipas na mga panahon, O Diyos. Katulad, Panginoon, ng aming inawit na aming buhay was purchased by the blood of the Lamb. Kami ay binili ng iyong banal na dugo, O Diyos, sa magitan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Kaya sa gabi ito, Panginoon, kami ay mayroong kalakasan, kalayaan na makalapit sa iyong luklukan ng awa, O Diyos, at minsan pa kami ay, hallelujah, taglay ang kalakasan na ito, Panginoon, na mula lamang sa iyo. Kagalakan ng aming mga puso, minsan pa kami ay mapailalim sa iyong kabanalan, O Diyos. Sa magitan ng iyong salita, Panginoon, na kami patuloy na mababad, O Diyos, at patuloy na ikaw ay makakilos na malaya. Patuloy kang magbago ng buhay. Patuloy kang magpalakas ng panampalataya. Hallelujah. Patuloy ka, O Diyos, na magtayo ng iyong mga banal sa uling mga araw. At nalalaman namin, Panginoon, na hindi madali ang mabuhay sa mga panahon na ito. Subalit salamat, ikaw ang nangako kung paano ikaw ay nagtagumpay. Kami rin naman ay binigyan mo ng pagtatagumpay sa uling mga araw na ito, O Diyos. Kaya purihin ka, mga banal. Sa iyo ay aming pinagatiwala minsan pa ang gabing ito. At bayaan, Panginoon, na sa magitan ng iyong kamanalan, ng iyong Santong Espiritu, O Diyos, ay patuloy na kami ay mababad pa, Panginoon, at pagyamanin sa mga makalangit na mga bagay, O Diyos. Yamang nalalaman namin ang panahon ay napakaiksi na. Anong buhay, O Diyos, anong uri ng pamumuhay ang aming maihahandog sa iyo, Panginoon. Kundi ang buhay na ito na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Isang buhay na nililinis at pinababanal ng iyong katotohanan sa uling mga araw na ito, O Diyos. Kaya purihin ka, mga banal. Salamat sa gabing ito. Bagamat nagpapatuloy ang sama ng panahon, subalit kami ay nagagalak, Panginoon, na binigyan mo kami ng pagkakataon muli to have this fellowship under your presence, Lord God. Salamat sa iyong mga salita, sa patuloy na iyong pangungusap. Sa gabi ito, ikaw muling malaya na mangusap sa aming mga puso at kaluluwa. Patuloy mo kaming akayin sa iyong kalooban, O Diyos. Patuloy mong buksan ang durungawan ng langit. Ipakilala mo sa amin ang iyong salita sa mga panahon na ito. Pakilala mo, Panginoon, sa uling mga araw kung sino ang iyong mga banal, kung sino ang iyong tinubos ng iyong banal na dugo sa uling mga araw na ito, O Diyos. Kaya salamat muli. Aking pinagatiwala ang iyong mga salita at anuman mga bagay na iyong nais sabihin, O Diyos, ay mangyari sa gabing ito ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong pasya, Panginoon, na iyong pinasya sa mahaba ng panahon, sa nakalipas na mga panahon. Kaya sa iyong lahat ng kaluwalhatian, kapurihan, at patuloy kami humingi ng lakas, kalakasan mula sa iyo, O Diyos. Patuloy mo kaming pakalinisin, pakadalisayin pa ng iyong salita, O Diyos. Dahil yan ang pangako ng iyong salita na iyong dadalhin ng iyong iglesia na blameless, spotless sa uling mga araw na ito, O Diyos. At walang anumang bahi ng karumihan at kasalanan na makikita pa ang kaaway sa Kanya dahil siya ay hinugasan ng iyong salita. Kaya sa iyong lahat ng kaluwalhatian, kapurihan, sambahin ka sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ating palapakan sa Panginoon. Praise be the name of the Lord. Praise God. Magandang gabi sa ating lahat, sa bawat isa. At ating samantalahin ng mga oras, mga kapatid. While we're standing, let's read our text sa ating pag-usapan sa gabing ito. Sa 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4, ating simulang basahin sa verse 1. Finally then, brethren, we urge and exhort
and exhort in the Lord Jesus that you should abound more and more, just as you receive from us how you ought to walk and to please God. For you know what commandments we gave you through the Lord Jesus. For this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality, that each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor, not in passion of lust like the Gentiles who do not know God, that no one should take advantage of and defraud his brother in this matter, because the Lord is the avenger of all such, as we also forewarn you and testified. For God did not call us to uncleanness, but in holiness. Therefore, he who rejects this does not reject man, but God, who has also given us his Holy Spirit. Sa 1 Peter chapter 1, verse 2, ang sabi dyan, elect according to the foreknowledge of God the Father, in sanctification of the Spirit, for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Lahat ay magsabi ng amen. Amen and amen. Salamat sa mga salita ng Diyos. Lahat ay malayo na makaupo, purihin ng Panginoon, at magandang gabi sa ating lahat, sa mga nandito ngayon. At dahil nga masungit pa rin ang panahon, so ang ilan ay maring hindi makaparito sa ating gawain. Actually, inisip ko na rin kanina na kung possible may cancel ulit. Sabayat nakakapanghinayang ang mga panahon, ang mga araw, mga oras. So, tayo nagpasalamat sa biyaya ng Panginoon na tayo nakaparito at ating samantalahin ang mga oras, mga sandali sa pamagitan ng kanyang mga salita. So, meron lang akong gustong ipaabot at nawa ay sama niyo kami sa prayer. So, this coming August 20, sa next week, sa 20th of August ay ang aming flight papuntang Leyte. So, kasama ko ang mga magagawa, Pastor Joe, Pastor Benji, ilang mga pastor. So magadalas doon mga kapatid ng 2 days ministers meeting at isang whole day service on August 23, yung Sunday. And then Monday na ang aming uwi. So sama niyo kami sa prayer at nawan Diyos ang mag-ingat at mag-bless at mag-provide ng mga pangangailangan. So ang objective doon mga kapatid ay upang matulungan ang mga kamagagawa doon sa Leyte. So, ang ilan doon ay na-meet nyo na marahil sa mga joint fellowship sa Kabadbaran, sa Camiguin. So, bagamat di natin sila masyadong kilala pa personally, pero sila ay may mga ginagampanan din na ministeryo sa dako na yun. So, ating sama din patuloy sa prayer at sila ay matulungan kung paano pang mag-ingat or paano pang paglingkod ang kailang buhay sa pagkatawag ng Diyos sa kanila. So, to encourage them and to help every ministry. God willing, magkita kami doon nila Pastor Eli, Pastor Joel. So, sama niyo sa inyong mga prayer. Okay. So, this coming Sunday din pala ay church visitation sa Dasma, kila Pastor Jacob. Siguro sa morning ay dito muna ako at sa hapon na lang ako hahabol doon sa gawain dahil nisip ko rin na yung following Sunday ay wala ako. So ayoko rin naman na 2 consecutive Sundays ay mamiss ko yung gawain dito. Okay, so tonight ang ating paksa ay may kinalaman sa sanctification. Ilang mga bagay na nabanggit ni Pastor Eli last 2 Sundays ago no siya ating guest speaker. So gusto ko lang bigyan ng ilang pansin
doon sa ating text na binasa sa 1 Thessalonians chapter 4 at sa 1 Peter chapter 1. At ipaksa, it's about the will of God for our sanctification. So nabasa natin dyan sa verse 3, for this is the will of God, your sanctification. Pero meron nakapalo mga kapatid na mga bagay na gustong gawin ng Diyos para ang ating kabanalan or yung ating buhay na nililinis ng Diyos ay mangyari. That's why yung ating paksa is the will of God for our sanctification. Ang kalooban ng Diyos para sa ating pagpapabanal. Now, ang sanctification ay una, ibang bagay, kaiba siya doon sa tinatawag na justification. Ang justification ay, kumbaga, yun ay one-time work ng Diyos nang tayo sumampalataya, we're justified by faith. Ayon sa Galatians. At yun ay nangyari because of the cross. Pero kung mag-usapan ang sanctification, ito ay isang bahagi ng gawa ng Diyos na dadaan sa mga panahon, dadaan sa mga paggawa ng Diyos sa panahon na tayo ay sumampalataya sa Kaniyang mga salita. So ang sanctification sa Greek word na hagiasmos, ibig sabihin is purification, paglilinis. So ibig sabihin yan is the state of purity. Yung word ng sanctification ay 5 times yan na mention ni Paul sa kanyang mga sulat. So other meaning is sanctification means making someone or something holy. Ibig sabihin to set apart from God or for God. Ikaw ay dumadaan sa tinatawag na purification, purifying from sin. Sanctification also means to set apart. So pamilyar tayo sa word na yan. Sa Tagalog, binubukod. Ibukod or binubukod ng Diyos. So yun ang ilang mga kahulugan ng salitang sanctification. Nabasa natin sa 1 Thessalonians chapter 4 sa ating text na yun ay kalooban ng Diyos. At dito sa chapter 5, we can read, ating puntahan itong verse 23 sandali. First Thessalonians chapter 5 verse 23. Ang sabi diyan, now may the God of peace Himself sanctify you entirely. So dito ay gusto sabihin ni Pablo na ang ating pagpapabanal ay kalooban ng Diyos at ang Diyos mismo, sabi diyan, the God of peace Himself will sanctify us or the believers. Sabi diyan, the God of peace Himself sanctify you entirely, and may your spirit and soul and body be kept complete. Sa King James Version, preserved. So that your spirit and soul and body may be kept complete without blame at the coming of our Lord Jesus Christ. Verse 24, faithful is He who calls you, and He also will do it. So dito sa talata nating binasa ay makikita natin na ang pagpapabanal sa mga mananampalataya ay kalooban ng Diyos at ang Diyos mismo ang siyang gagawa, ang siyang magpapabanal o maglilinis. Yung ating buong pagkatao from inner man, sabi diyan, ang ating spirit and soul hanggang sa ating outward body, sa ating katawan. Ito ay kalooban ng Diyos na ma-preserve. Ang word na preserve dyan is, hindi yata na note yun, no? But the word means
i-protect ng Diyos or i-guard. I think nanonood ko yan. Yes, the word preserve means, sa Greek word na tereo, is to guard. So yung kalooban ng Diyos na i-sanctify tayo, ang ating spirit, soul, and body, mula sa ating pagkataong loob, ay para bantayan ng Diyos. At hindi ito madumihang muli. As we know, nang tayo ay sumampalataya sa Diyos, nang tayo ay tawagin ng Diyos at sumampalataya, nakita natin ang kaniyang kalooban, nakita natin ang plan ng Diyos ng sanctification. Of course, we believe by faith and we are justified, hindi sa ating mga gawa, kundi sa biyaya ng Diyos. Pero kung pag-uusapan ng sanctification, ito ay process. Nang tayo tawagin ng Diyos, doon pa lamang magsisimula yung paglilinis. However, sa kaisipan ng Diyos, because mababasa natin sa ibang bahagi ng Scripture, sa mga sulat ni Paul, na tayo ay sanctified. Sinurito sa gabing ito, sumasampalataya, that you are sanctified. Sa kaisipan ng Diyos, tayo ay pinabanal na, past tense, tapos na. Ibig sabihin, sa plano ng Diyos, may mga tao siya na papabanalin. Okay? Sa kanyang kaisipan ay yun yung kanyang plano. So, mga araw ay may mga tao ang Diyos na kanyang na magiging malinis ang buhay. Kaya ang binabanggit ni Paul sa ilang mga talata, sa araw ng Panginoon, ang church ay mga supungan na blameless, spotless, bagamat hindi pa nangyari. Pero yun ay sinabi na ng Diyos na magiging kalagayan ng mga believer. Pero dito sa ating kaisipan, sa ating pasok sa gabing ito, meron talagang gustong gawin ng Diyos sa buhay natin. Simula nang tayo tawagin niya. At yun ay ang kalooban ng Diyos para sa ating sanctification. Dalawang bagay yan, mga kapatid. Ano ang kalooban ng Diyos para sa ating kabanalan? Because kahit man tayo ay justified by faith, ibig sabihin tayo ay hindi na guilty sa anumang kasalanan. Ibig sabihin, tayo ay ginawa ng Diyos na inaring ganap na tila sa wala tayong ginawang anumang kasalanan. Yun yung justification. At yan ay totoong ang Diyos lang ang may kakayahan gumawa sa buhay natin. Pero kahit man tayo ay justified by faith, pwede pa rin tayong madumihan sa ating pagkatao. Pwede pa rin tayong mahawa. Lalo na kung di tayo mag-iingat sa buhay na ito bilang mananampalataya, pwede pa rin tayo madumihan ng ating kaisipan, ng ating mga puso, ng ating mga damdamin, ang ating paglakad sa buhay na ito. At yun dahilan, mayroong pinapakita ang Diyos. Doon sa mga text natin binasa, may kalooban ng Diyos, mayroon siyang gustong gawin sa atin para tayo ay ma-preserve, para tayo ay mabantayan ng Diyos, para yung buhay na ito ay makaabot hanggang doon sa kalwalatian. Sino sa inyo ang nagdi-desire at nauuhaw? Sabi ni Pablo, hindi kayang tumbasan yung mga kahirapan na mayroon tayo ngayon doon sa kalwalatian na nag-aantay. And if you are a believer, meron kayong pag-asa sa bagay na ito. Meron tayong pag-asa, may pananampalataya na ito ay gagawin ng Diyos. Pero mayroong tamang, o mayroong proseso, may process. At kung tayo ay willing sa gabing ito, ako'y naman naniniwala mga kapatid sa masampalataya, na mayroong magagawa ang Diyos sa ating mga personal na pangangailangan pag-usapan ng sanctification. So doon sa dalawang text natin binasa sa 1 Thessalonians and 1 Peter, 1 Thessalonians chapter 4 and then 1 Peter chapter 1, dalawang beses niya nabanggit, or sa una may binanggit na sanctification by the Spirit. Inyo na lamang i-note yan or tandaan sa inyong Bible. And faith in the truth. Okay, nabanggit yan doon sa 1 Thessalonians. I'm sorry.
Dito sa 2 Thessalonians, ating basahin ng 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. We can read here, sabi diyan, because God has chosen you from the beginning for salvation through sanctification by the Spirit and faith in the truth. Ating double check lang. 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. We are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief in the truth. So dito ay pinapakita sa sulat ni Pablo na ito talaga yung plano ng Diyos. I can say ito yung isa sa mga dakilang plano ng Diyos sa buhay natin, na tayo ay Kanyang pinili. Sino sa gabi ito nagagalak? You are chosen from the beginning for salvation through sanctification by the Spirit and faith in the truth. So una, sanctification by the Spirit and faith in the truth. Doon sa 1 Peter chapter 1 verse 2, sabi diyan, elect according to the foreknowledge of God the Father in sanctification of the Spirit. So it's the same doon sa 2 Thessalonians chapter 2. In sanctification of the Spirit for obedience. So bagamat hindi niya nabanggit yung truth, but it speaks of obedience to the truth. For obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. So dalawang beses nabanggit yung part na ito, na tayo ay Kanyang papabanalin by the Spirit, doon sa isa, of the Spirit, and so magitan ng faith in the truth and for obedience. Dugtong na lang natin yung to the truth. Dahil wala naman ibang ibig sabihin niya na tayo ay magiging obedient sa word. Mga kapatid, there's no doubt about salvation. Sino sa gabi ito sumasampalataya that you are saved by grace through faith? Pwede natin sabihin, ako'y sumasampalataya, Panginoon, na sa magitan mo, ako ay naligtas. Sa magitan ng iyong biyaya, ako ay nakapasok sa kaligtasan na ito na pinangako ng Diyos. Pero sabi ni Paul sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nagkasala. Lahat ay nahulog sa kasalanan. At sa ating kaso bilang mga elects, bagamat tayo ay spiritually, tayo ay kasama doon sa nahulog at nagmana ng kasalanan sa magitan ng ating mga magulang, pero tayo ay, tinatawag ng Biblia na tayo ay lilinisin or dadaan sa process of cleansing, purifying. So, ibig sabihin, tayo ay nadumihan. Ang ating mga kaluluwa ay nadumihan ng kasalanan. And that's why, nang tayo ay tawagin ng Diyos, bagamat tayo ay inaring ganap by faith, ang ating mga buhay ay dadaan pa rin sa paglilinis ng Diyos. Ang ating buhay na dumihan sa magitan ng kasalanan. Now, just to give you an idea lamang mga kapatid, sanctification differs from justification, yung aking binanggit kanina, no? So, justification is a one-time work of God na tayo ay naging dapat sa harapan ng Diyos na tulad sa walang anumang nagawang kasalanan. At ang sanctification ay process. So, nung tayo sumampalataya, nung tayo tinawag ng Diyos, sumampalataya tayo kay Kristo, tayo binautismuhan, ang justification by faith, yun yung pasimula ng ating buhay, justified. O ikaw ngayon ay papasok sa kalooban ng Diyos, lalakad sa salita ng Diyos. Pero yung sanctification ay journey.
Yung justification ay pasimula ng iyong paglakad at ang sanctification na mangyari sa iyo, yun yung panahon. Yun yung buhay mo na ipaglilingkod sa Diyos. So magitan na kaniyang Espiritu, sa magitan ng kaniyang mga salita. So in what process must a Christian go na ang ating sanctification ay mangyayari sa magitan ng dalawang bagay, mga kapatid. So kung kayo ay nag-note, ay maganda may note ninyo. Our sanctification will go through, so ito yung kalooban ng Diyos sa ating pagpapabanal. Una, through the spirits of God. Yung binasa natin kanina, sanctification by the Spirit. At yung ikalawa, by believing the truth. Okay? Ang ating sanctification ay dadaan sa ganitong pagkilos ng Diyos. Una, by the Spirit of God. Ikalawa, by believing the truth. So mayroong paraan ng Diyos. At ito yung kanyang kalooban. Sabi sa ating binasa, this is the will of God, your sanctification. Pero yung pagpapabanal na gustong gawin ng Diyos, ay idadaan niya sa dalawang bagay. At yun ay mangyari sa magitan ng ano? Una, sanctification by the Spirit. At ikalawa, by believing the truth. So ano ibig sabihin ito, mga kapatid? Alam natin by the Scripture, ang Espiritu ng Diyos is like fire. Amen? It's like a consuming fire. Sa Hebrews chapter 12 or 13. He is a consuming fire. Anong gagawin ng Espiritu ng Diyos na ikukonsume yung buhay natin? Para tayo ay maging malinis sa harapan ng Diyos. So kailangan dumating ang Espiritu ng Diyos, ang pangakong Espiritu. Kaya nga tayo ay kinakailangang selyuhan. Because ito yung plano ng Diyos to preserve your soul, your spirit. Hanggang sa araw ng kaluwalhatian. Huwag natin kalimutan, ang diablo ay katulad sa leon, sabi ni Peter. He is like a roaring lion. Kaya nga yung mga walang selyo, di ba? Yung nalinis na yung buhay, yung ating pinag-aralan one time, nalinis ang buhay, sabi ng Panginoon, yung espiritu na masama na umalis ay wala siyang mapuntahang anumang vessel, tahanan, wala siyang masumpungan tahanan, kaya siya ay nagpa siya bumalik at nakita niya yung vessel na yun, yung buhay na yun ay malinis. Pero walang nananahan sa kanya. Kaya ginawa ng masamang espiritu, siya ay nagsama pa ng pitupan na higit na masama sa kanya. Kaya kailangan ng mga elect ng Diyos, ang mga hinira, kinakailangan silang selyuhan ng Espiritu ng Diyos to preserve us at para tayo ay mabantayan ng Diyos at hindi na makabalik yung mga masamang espiritu. May baba, nakuha niyo ba, mga kapatid? Upang yung mga espiritu na umalis sa atin, nandun na nasa atin noon, do you agree na tayo ay nakontrol? Sabi ni Pablo, ang kasalanan ay may dominion sa atin before, pero na tayo ay linisin ang salita ng Diyos, wala na nga yung dominion ang kasalanan sa atin, mga mananampalataya. Pero noon tayo ay alipin at tayo ay pinakikilos ng inspirasyon ng kaaway, pero nang tayo ay tumanggap at sumampalataya sa Diyos, sa magitan ni Kristo, ang mga masamang espiritu ay pinalayas ng Diyos. Umalis sila at hindi na sila pwedeng bumalik sa inyo kung kayo ay sinelyuhan ng Espiritu ng Diyos. So our sanctification is by the Spirit. So ano ibig sabihin niyan? Ating punta ng 1 Corinthians chapter 6. Verse 9. 1 Corinthians 6 verse 9. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God.
So tingnan nyo kung gaano kadumi yung buhay ng tao. At ang mga taong ito ay nagsisikap din na makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon, deny yourself. Pero yung mga tao ay hirap na hirap nilang tanggihan ang kanilang sarili because of the flesh, because of the lust of the flesh, and because of yung mga demonic spirit na nagkokontrol sa buhay ng tao na hindi pa sila lubusang makalaya. Dahil tayo ay sumasampalataya, ang Diyos ang makapangyarihan at Siya ang nagpalaya sa atin. Hallelujah! Sa lahat ng uri ng tanikala ng dyablo. Kaya yung mga kasalanan ito na binanggit ni Pablo, ito yung mga buhay na totoong mahihirapan silang makapasok sa kaharian ng Diyos maliban na ang mga taong ito ay magsisi sa kasalanan. Otherwise, they cannot enter into the kingdom of God. At ang sabi ni Paul, and such were some of you. Do you agree, church? Na dahil tayong ganun. Hindi man tayo drunkard, hindi man tayo kubitos, hindi man tayo nakagawa ng ibang bagay rito, pero dahil tayo sinungaling, dahil tayo nagnanakaw, sabi dyan, fornicators, idolaters. And such were some of you. But, sabi ni Paul, you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Amen. Was or sanctified by the spirits of God. Dahil sabi natin, binasa kanina, this is the will of God. Ito yung kalooban ng Diyos na ang bawat mananampalataya ay dumaan sa sanctification through the Spirit of God. At hindi lang siya basta dadaan sa buhay mo, siya ay mananahan sa iyo para ikaw ay bantayan ng Diyos. Para yung buhay mo, para yung spirito, yung kaluluwa ay maingatang lubos ng Diyos hanggang sa araw ng katubusan. Sanctified by the Spirit. Anong gagawin ng Espiritu ng Diyos? To preserve His people. Ating muntahan ng 1 Thessalonians chapter 5. To preserve His people. Bago sa talata na yun, meron akong minsan napapanood mga kapatid na ilang mga pamilya, tahanan na nakatira sa somewhere in parang karuto ng Mount Everest. Yung mga bundok dyan, sa mga tabi ng Mount Everest, sa Nepal, no, yung mga mataas na bundok na may mga tao nakatira. At dahil mataas yung kanilang lugar, hindi madaling bumaba sa syudad. So, ang kanilang pagkain mostly ay nakapreserve. At isang paraan ng preservation ng pagkain nila ay nakahang doon sa kisame. So, meron isang bahagi ng bahay na nakahang ang mga meat na kinatay, baboy, baka, kambing, tupa. Yung meat ay nangingitim na. Pero yun ay, ganun ang kailang pag-preserve. At yun ay napreserve sa magitan ng init ng baga doon sa ilalim. Yung usok. Yung tamang apoy o tamang init na umaangat. Kaya yung meat na sinasabit doon na fresh, later on, bumibilang na siguro ng buwan or siguro ilang months, ay nakahang doon at yun ay pwede pang kainin because preserved by the heat. Yung tamang init, yung usok na umaangat doon mula sa baba ng sahig. So yun ang paraan ng pag-preserve ng mga tao sa ganung lugar. Sa bandang Nepal yan bandang Nepal. Nakalimutan ko lang yung grupo ng mga tao na yun. So katulad din natin, tayo ay iniingatan ng Diyos, pinipreserve ng Diyos ang ating inner man sa magitan ng init ng apoy. May po mga kapatid. Sa magitan ng Espiritu ng Diyos. At ang sabi dyan, doon sa 1 Thessalonians chapter 5 na binasa natin, ating balikan, sandali. Sabi dyan, may the God of peace Himself sanctify you entirely and may your spirit and soul, so yan yung ating inner man, your spirit and soul and body be kept complete or preserved. Sa King James Version, preserved yung word na ginamit. Without blame at the coming of our Lord Jesus Christ.
Faithful is He who calls you, and He also will do it. So yung word na preserve, sa Greek word na tereo, is to guard. To guard from losing or injury by keeping the eye upon. So pagdating ng Espiritu ng Diyos sa mga tinawag niya, kayo po ba sumasampalataya na kayo yung mga tinawag sa ating panahon? At ang Espiritu ng Diyos ay nasa inyo. Don't you know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? At ang purpose is to preserve our spirit and soul. Para ingatan, para bantayan ng Diyos. From the word preserve, from the Greek word tereo, to guard, by keeping the eye upon. Salamat, may Diyos na nagbabantay sa aking spirito at kaluluwa. Salamat, may paraan ng Diyos para maingatan akong lubos, para makaabot ako doon sa panahon na iyon ng katubusan. At mangyari, sinabi ng Pablo, blameless, spotless. Wala nang anumang uri ng bahid ni katiting na uri ng kasalanan ay totally nalilinis ng Diyos by His Spirit. May kapangyarihan ng Diyos by Spirit para tayo ay linisin. At yun yung tinatawag na sanctification by the Spirits of God. At ang sabi natin, binasa, siya'y tapat na tumawag at gagawin din naman niya. Hindi ang Diyos nagkamali ng pagtawag sa iyo, hindi ang Diyos nagkamali na ang Diyos ay gagawa sa buhay mo, at hindi ang Diyos magkakamali kailanman sa buhay natin. At ito yung sinabi kanina natin binasa, chosen from the beginning for our sanctification. Ito na pala yung plano ng Diyos. Sa dami ng sabihin natin yung listahan or gagawin pa lang ng Diyos, nasa number 1 top priority list ng Diyos sa kanyang kaisipan, ang sanctification ng kanyang mga hirang, ng kanyang mga tatawagin sa tamang panahon. So, sanctification by the Spirit. Anong pinapakita dyan ni Paul? Ikaw ay papabanalin ng Diyos sa magitan ng pagbabantay by keeping His great eye upon you, upon your spirit, upon your soul. At kasama na yung body natin, binabantayan ng Diyos. Pero gusto ko lang tingnan yung inner man. Because sa inner man, wala tayong magagawa sa ating sarili. Tanging ang Espiritu ng Diyos ang maglilinis ng ating pagkataong loob by His Spirit. Hindi natin kayang linisin ito ng lubos at wala tayong magagawa, mga kapatid, para ang ating spirit and soul ay maging blameless sa harapan ng Diyos. Kung hindi tayo mag-yield in spirit, kung hindi tayo magpapasakop sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos, kung paano siya gumagawa sa ating panahon, ang sabi ng sa Aklat ng Revelation, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa bawat iglesia, sa bawat panahon. At ang ating panahon ay pagkilos ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ako'y sumasampalataya na ang pagbubuhos ng kapangyarihan ng Diyos ng kanyang Espiritu ay nagsimula na. At yun yung nangyari sa ang panahon. Sa Azusa Street, di ba? Ibinuhos ang Espiritu ng Diyos. At doon, na-restore ang mga gifts sa mga tinawag ng Diyos. At hanggang sa ating panahon, kung tayo ay aware, kung tayo ay may discerning sa bagay na yan. So una na pinapakita ni Paul, sanctification by the Spirit. At ang sabi natin binasa kanina sa ating text, ito yung kalooban ng Diyos. This is the will of God for our sanctification. Yung isang meaning ng sanctification is to set apart. Ang buhay mo ngayon ay ibinukod ng Diyos. By His Spirit, meron siyang ginagawa sa buhay mo. Meron siyang pagkilos sa buhay mo na hindi ito nararanasan ng marami sa ating panahon. Ang iyong buhay ay ibinukod ng Diyos. Ang kanyang Espiritu ay nasa iyo, nananahan sa iyo, at siya'y kumikilos sa buhay mo
At sa ganung paraan, ikaw ay set apart sa lahat ng bagay ng sanlibutan. Ang Espiritu ng Diyos ay malaya na kumikilos sa iyo. Napunta natin itong 1 Thessalonians chapter 3. 1 Thessalonians chapter 3. Verse 12. And may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you. Mayroon pa ba tayong desire, mga kapatid, na mag-abound sa pag-ibig? Sino mayroong desire? Magpalinis pa tayo sa Espiritu ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos ay sasaganang kikilos sa atin. Sabi diyan, may abound in love to one another and to all, just as we do to you, so that He may establish your hearts. Kasama na rito yung soul and our spirit. That He may establish your hearts, blameless, in holiness, before our God and Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. So ito yung plan ng Diyos. Na ang buhay na ito ay ma-establish ng Diyos. Ang ating puso, ang ating kaluluwa, ang ating spirito ay ma-establish ng Diyos. Hindi ka makikilos hanggang sa araw ng katubusan. Your life is preserved. Your spirit is preserved sa Diyos. Your soul is preserved sa Diyos. Ang puso mo ay Kanyang itatayo, i-establish, upang ikaw ay maging blameless in holiness. So that is sanctification. Upang ikaw, ang Tagalog yun, upang patibayin niya ang inyong mga puso na walang may pintas sa kabanalan, sa harapan ng ating Diyos at Ama, sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, o Panginoong Jesus, nakasama ang Kanyang lahat ng mga banal. So yung ating mga puso ay i-establish ng Diyos na blameless in holiness. At yan ay gagawin ng Diyos by His Spirit. So yun yung binanggit doon sa ating teksto na, ating balikan lang yun, no? O doon sa 2 Thessalonians, chapter 2, verse 13. Because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit. Kaya ang sabi sa inyo kanina, mahalaga na mayroong nananaan sa buhay natin. May kapangyarihan na nagpipreserve ng buhay mo, ng iyong spirito, ng iyong kaluluwa, para ikaw ay maingatan sa gawa ng diablo. Ang mga espiritu sa kahanginan ay hindi yan visible, yan ay invisible. Hindi mo nakikita yung mga espiritu na ito, pero sila ay parod pa rito, pabalik-balik sila, naghahanap sila ng vessel na kanilang ikokontrol, na kanilang papasamain ang buhay. Pero yung mga chosen before the word, from the beginning, sabi sa ating binasa, may espiritu ng Diyos na nagbabantay sa puso mo. Ibig po bang mga kapatid? Wala tayong dapat ipag-alala. Ang Diyos, sabi ni Pablo, ay higit na dakila na nasa iyo kaysa Kanya na nasa libutan. Kaya ng Diyos bantayan ang buhay mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, sila na sa aking kamay, wala nang makakaagaw pa. Amen? Wala nang makaalis sa iyo sa kaharian ng Diyos o makakakuha pa ng kagalakan mo ng iyong kaligtasan sa Diyos. Kung ikaw ay, of course, yun ay mayroong, tawag niyan, mayroon yung kalagayan. Kung ikaw ay may Espiritu ng Diyos. Kung ikaw ay mayroong selyo ng Diyos. Kung ang Diyos ay mayroong control sa buhay mo at Siya yung gagawa ng lahat ng bagay para ikaw ay ma-establish that your heart, sabi diyan, that He may establish your hearts blameless in holiness. So ito mga kapatid, yung gusto ko ipakita sa inyo na isang proseso na after tayo tawagin ng Diyos, dadaan tayo sa process ng sanctification, which is sanctification by the spirits of God. Now, kung maalala nyo ang Matthew chapter 12, ating puntahan, ano sabi niya ni Jesus? Verse 33, o verse, yes, 33, sabi diyan, either make the tree good and its fruit good, or else make the tree bad and its fruit bad.
For a tree is known by its fruits. Amen po ba mga kapatid? Matthew 12 verse 33. 34, brood of vipers. So binalingan ng Panginoon yung mga Pharisees and Sadducees. How can you being evil speak good things? So pag-uusapan yung puso ng tao, papaano ang tao magsalita ng mabuti mula doon sa masamang bagay? How can you being evil speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen po ba mga kapatid? Kung naunawaan natin ang salita ng Diyos. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ito ay mabuti, then the mouth speak. Kung masama, the mouth speak. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things, and an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. So dahil ang puso natin ay nadumihan ng kasalanan, kinakailangan dumaan tayo sa process of purification. In other words, sanctification. Dahil ang buhay natin na nabuhay tayo sa nakalipas na panahon na masama, makasalanan, gumagawa ng mga kalikuan, naging madumi ang puso natin sa harapan ng Diyos, and therefore nang tayo ay tawagin ng Diyos, kinakailangang dumaan tayo sa process of purification. Dahil hindi maaring lumitaw ang mabuting bagay kung ang ating puso ay punong-puno ng karumihan. From the abundance of the heart, the mouth speaks. Kailangang linisin ng Espiritu ng Diyos ang ating mga puso. At kung ang Diyos ay naglagay ng mabubuting mga bagay sa puso mo, ang sasabihin ng iyong labi ay pawang mabubuting mga bagay. Kung ang Diyos ay naglagay ng biyayang sagana sa puso mo, then ang bibig mo ay magsasambitla ng mabiyayang mga bagay mula sa iyong puso. Otherwise, kung tayo ay nagsasalita ng mabuti, dinadaya natin ating sarili. Kung wala tayong totoong karanasan sa paglilinis ng Espiritu ng Diyos. So pinakita dyan ni Jesus kung paano ang tao kinakailangang maging malinis. Dahil hindi tayo makapagkunwari sa harapan ng Diyos. Kahit sabihin natin, ako'y anak ng Diyos, ako ay naglilingkod sa Diyos, pero ang ating mga puso ay mali. Ang mga desire, mali ang mga motive. Dinadaya natin ating sarili. Pero ang Diyos ay nangako, nais niyang i-establish ang ating mga puso. Sino sa gabi itong mayroong pag-auhaw, desire? I-establish yung pang-aking puso at kaluluwa, O Diyos. Dahil ito yung plano mo sa buhay ko upang ako ay maging blameless sa araw na yun. Upang yung buhay na ito ay maingatan, ma-preserve ng Diyos sa panahon darating. So yun yung unang bagay mga kapatid. At yun yung mapapansin, yung sanctification in the Spirit, doon sa ating binasa kanina, yun ay trabaho or gawa ng Diyos. Okay? Ang Espiritu ng Diyos na nasa atin ang kumikilos, gumagawa ng pagbabantay, ng paglilinis, paghasala, para tayo ay maingatan sa mga gawa ng kaaway sa ating panahon. So ang Espiritu ng Diyos ay kikilos to preserve your soul and your spirit. At yan ay trabaho ng Diyos para sa atin. Sino sa inyo ang nagagalak sa gabi ito? Kung tayo ay magiging willing pa rin at mag-yield sa Espiritu ng Diyos, makapangyarihan siya para ingatan ang iyong spirito, ang iyong kaluluwa. Sa tangka ng kaaway na ito ay igupo, ibagsak. Alam niyo minsan, kahit ang ating mga katawan ay malakas physically, pero kung ating mga puso ay hindi established sa Diyos, kahit gano'n tayo kalusog, manghihina tayo at manglulupaypay ang ating mga kaluluwa. Pero salamat, mayroong salita ang Diyos, mayroong kapangyarihan ng Kanyang Espiritu para bantayan, sawayin ang mga evil spirit na nagtatangka tayong paisipin tayo, paguluhin tayo para tayo ay bigyan ng doubt sa ating mga kaisipan. Kasama ang ating mga kaisipan ay nililinis ng Espiritu ng Diyos sa maraming mga bagay ng lupa. So this is the will of God for our sanctification.
At ang bahaging ito, mga kapatid, ay bahagi ng Diyos. Pero gusto kong punta ng pangalawa. Ano sabi doon? Sanctification by the Spirit and faith in the truth. Sa 1 Peter binanggit, obedience in the truth. So dinagdag ko lang yung truth because naniwala ko yung obedience doon ay yung pagiging mababa mo, pagiging obedience sa salita ng Diyos. So yung ikalawang bahagi is faith in the truth. Ibig sabihin, nang tayo ay sumampalataya sa Diyos, ang kanyang Espiritu ay kumikilos in our inner man, guarding our soul, our spirit, sa ating kalooban. Pero pagdating sa isang bahagi ng paglilinis, na tinawag ko na ito yung kalooban ng Diyos for our sanctification, mayroong kinalaman ang pananampalataya sa salita ng Diyos. Nakuha niyo mga kapatid? Mayroong kinalaman ang pananampalataya sa kalooban o sa salita o sa truth, sa kalooban ng Diyos. At alam natin by the scripture, ating puntahan ng John 17, ano sabi ni Jesus? Sanctify them in the truth. Your word is truth. Sino sumasampalataya sa gabing ito? Just as you sent me in the world, I also sent them in the world. Na huwag niyo kalimutan, being sanctified, bahagi sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos, ang pag-set apart ng buhay natin for this purpose, kung paano ang Panginoon ay sinugo, tayo rin ay Kanyang sinusugo. Ibig sabihin, gagamitin tayo ng Diyos sa anumang paraan ng pagtawag niya ng Kanyang paggamit sa buhay natin. Kung ano man ang ating bahagi sa pagtawag sa calling ng Diyos sa ministry, ito yung isang bahagi ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Na tayo ay mas-sanctify at tayo ay mabukod ang ating sarili. Because sabi ni Jesus, just as you sent me into the world, I also sent them in the world. And for their sakes, I sanctify myself, so that they themselves also may be sanctified in truth. So nung sabi ni Jesus, sanctify them in the truth. Yung una, ang ating sanctification ay gagawin ng Diyos by the Spirit. Ang ikalawang bahagi sa magitan ng pananampalataya mo sa truth. So ito ay may kinalaman na sa obedience. At kung paano ang Panginoon ay kanyang sinangtipay ang kanyang sarili, meaning, ibinukod ng Panginoon kanyang sarili sa lahat ng bagay ng lupa para maganap ang kalooban ng Ama sa buhay niya. Para mangyari ang purpose ng Diyos ng pagtawag sa Kanya na siya ang sa magitan niya ay tutubusin ang mga hirang ng Diyos. Sa magitan niya ay patatawarin ang mga hirang ng Diyos. Kung paano kanyang ibinukod ang kanyang sarili, sinangtify, pinabanal. Ganon din naman tayo. Pero ito'y may kinalaman sa pagsunod sa salita ng Diyos. By believing, by faith in the truth or obedience. Yung sanctify dyan sa book of John, Greek word hagiazo, is to make holy. That is to purify or consecrate. So, ibig sabihin, pinabanal ni Jesus sa kanyang sarili, ibinukod ni Jesus sa kanyang sarili, no, sa lahat ng bagay sa lupa. Huwag natin kalimutan, sabi ng Scripture, siya ay katulad din natin, naging katulad natin na nakaranas ng maraming tukso. Di ba? Pero siya ay nagtagumpay. Di ba? So, ibig sabihin, sa mga bagay na ito, ng mga bagay nangyari sa lupa, kanyang sinangtify ang kanyang sarili, ibinukod niya ang kanyang sarili para mangyari ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ang pinapakita niya ni Jesus ay ang pagsunod sa pagkilos ng Diyos, sa pagsunod sa bawat katotohanan ng salita ng Diyos. At kung ito'y gagawin natin, we will sanctify ourselves sa harapan ng Diyos.
Sa magitan ng ano? Ng paglakad sa katotohanan. And that's why, yung unang bahagi na pinakita ko sa inyo ay bahagi ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin for our sanctification. At yung ikalawang bahagi is yung ating bahagi naman. As a believer, kinakailangan natin maging obedient sa word of truth. At sa ganung paraan, tayo ay lilinisin ng salita ng Diyos. Kung paano si Kristo ay kanyang pinabanal ang kanyang sarili para mangyari ang kalooban ng Diyos, gayon din naman tayo mga believer. Ibubukod natin ang ating sarili sa lahat ng bagay na nangyari sa lupa na walang kinalaman sa kalooban ng Diyos. In that way, iyong isasanctify ang sarili para maganap ang salita ng Diyos sa buhay mo. Ating puntahan Ephesians chapter 5. Ephesians 5 verse 25. Ephesians 5:25, sabi diyan, husbands, love your wives. So pinakita ni Paul yung tawag niyan, pagkakahawig sa magitan ng husband and wives na nag-iibigan. Just as Christ also loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water by or with the word, that he might present to himself the church in all her glory, having not spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy and blameless. Ang sabi ni Pablo, katulad ni Kristo, inibig niya ang iglesia, ibinigay niya ang kanyang sarili. Para ano? Para kanyang ma-sanctify ang church. Christ gave himself to the church. Ang salita ng Diyos, Christ the Word, was given to church para ang iglesia ay malinis ng salita ng Diyos. Sabi niya that he might sanctify her, the church. Ibinigay ni Kristo kanyang sarili sa iglesia. So ganoon din naman, ang salita ay dumating sa atin. Sumampalataya sa salita ng Diyos. At ang purpose para ng salita ng Diyos ay may kinalaman pa rin sa ating sanctification. Kung ikaw ay sasampalataya at obedient sa Word of God, mayroong paglilinis na ginagawa o gagawin ang Diyos para sa iyo. Kuha niyo ba mga kapatid? Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa atin upang tayo ay maging malinis sa harapan ng Diyos. Sabi ni Jesus, sanctify them by the word, and your word is truth. At maliban na nasa atin ang katotohanan, hindi tayo makakalakad na karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kuha niyo ba mga kapatid? At yun dahilan ang ating paglapit, sabi ni Paul, di ba? Na inyong ihandugan yung mga buhay na isang haing buhay sa harapan ng Diyos. Magagawa lamang natin yan sa magitan ng pagiging mababa lagi sa salita ng Diyos. Being obedient by the Word of God, sinisikap natin maging mabuti ang lahat ng bagay at ating nilalayuan ang lahat ng gawa ng kaaway. Kaya nga sabi doon ni Pablo, be ye transformed in your minds. So ibig sabihin, wala ka ng desire sa mga bagay sa lupa, wala ka ng iniisip sa mga bagay sa lupa, ang iyong iniisip ay ang mga bagay sa Diyos. Anong sabi ni Paul? Ating balikan, upang tayo daw ay maging having no spot or wrinkle or any such thing. So mayroong kinalaman ang word of truth. Believing in the truth. Kung kayo sa gabi ito ay sumasampalataya sa katotohanan, meron kayong bahagi sa inyong sarili na inyong nililinis ang inyong sarili sa harapan ng Diyos. Ating balikan ang ating binasa kanina ng 2 Thessalonians chapter 2. Ano sabi doon? Verse 13, ating binasa kanina. Chosen from the beginning for salvation through sanctification by the Spirit. So yun yung ating binasa kanina o dinaanan kanina. So magitan ng Espiritu ng Diyos, God Himself will sanctify us.
ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, ang ating mga kaisipan, nililinis ng Diyos. In-establish sa ating mga puso, sabi ni Paul, para tayo ay handa sa araw na yun to become blameless. Pero yung isang bahagi ay huwag natin kalimutan mga kapatid. May kinalaman pa rin ang pananampalataya, ang pagsunod, ang pagiging obedient sa salita ng Diyos. Ano sabi diyan? True sanctification by the Spirit and faith in the truth. Sa 1 Peter, sabi doon, elect according to the foreknowledge of God the Father in sanctification of the Spirit for obedience. Kailangan pa rin nating maging masunurin sa kalooban ng Diyos. At ang pagiging obedient sa Word of God ay bahagi ng ating paglilinis. Hallelujah. Ito ay bahagi ng iyong pananampalataya na ikaw mismo sa puso mo hindi ka papayag na ikaw ay madumihan ng sanlibutan. Kung ikaw ay anak ng Diyos at may selyo ng Espiritu ng Diyos, hindi mo hayaan ng sarili ay mahawa ng mga bagay sa lupa. By believing the truth, ikaw ay magiging masunurin sa Diyos. Ikaw ngayon ay susunod sa kung ano yung sinasabi ng Diyos, kung paano kanya ingatan, kung paano ka tuturuan lumakad sa kalooban ng Diyos. Balikan natin yung 1 Peter mga kapatid. 1 Peter chapter 1, verse 22 na tayo. Dahil doon sa una, pinakita ko sa inyo, yung sanctification in spirit ay trabaho ng Diyos sa atin. Pero pag-uusapan ang sanctification by faith in the truth, ito yung bahagi natin na hindi dapat natin makalimutan. Meron tayong tungkulin na ingatan ang salita ng Diyos. Hallelujah. 1 Peter chapter 1 verse 22, since you have purified your souls in obeying the truth. Amen po ba mga kapatid? Meron tayong bahagi ng paglilinis na ginagawa na kalooban ng Diyos na mangyari sa atin. Purify your soul in obeying the Word of God. Hallelujah. Sa magitan ng pagsunod at pagiging obedience, ito pala ay paraan ng Diyos para tayo ay maging malinis sa Kaniyang harapan. Through the Spirit in sincere love of the brethren. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Lahat tayo ay dumaan sa iba't ibang uri ng kasalanan. At isang bahagi ng kasalanan na meron tayo noon, yung pagiging mapagmalaki sa sarili. We're so proud of ourselves. Hallelujah. Pero dumating ang panahon na ikay tawagin ng Diyos, ikaw ay binaba ng salita ng Diyos. Inalis sa iyo yung pagmamalaki, inalis sa iyo yung mga ugali na hindi maayos sa harapan ng Diyos, yung masyado kang tiwala sa iyong sariling lakas, sa iyong sariling kaisipan, sa iyong mga discernment noon. Pero nung ikaw ay humarap sa salita ng Diyos, you must obey the word para ikaw ay maging malinis sa harapan ng Diyos, para ikaw ay makalakad sa kalooban ng Diyos. Kinakailangan mong dumaan sa proseso na ito. Purifying your soul, yourselves, in obedience. The word obedience, sa Greek word na hupakoe. Ibig sabihin yan is attentive hearkening. That is compliance or submission. So hindi lang ito basta pakikinig mga kapatid, katulad ng ginagawa natin sa gabing ito. Hindi lang tayo basta nakikinig, pinakikinggan natin ano ba yung sinasabi ng Panginoon. Ano ba yung kalooban ng Diyos sa buhay ko? We're attentive. Ang ating kaisipan, ang ating mga puso ay attentive sa pakikinig. Merong sinasabi ang Panginoon para sa akin. Merong gustong gawin ng Diyos sa buhay ko. Ang gusto pa ng Diyos ay maging malinis pa ako na harap sa Kaniyang presensya. Attentive hearkening. At ito yung kalooban ng Diyos mga kapatid, kung mag-uusapan ng ating sanctification. Una, to be sanctified in the Spirit. Ikalawa, to be sanctified in believing the truth or obedience to the truth. Kaya kung ating babalikan yung ating text kanina, ating balikan mga kapatid. Ano sabi doon? Finally, then, brethren, we urge and exhort in the Lord Jesus that you should abound more and more
So may kinalaman yung abundance ng salita ng Diyos sa buhay natin sa paglakad sa truth. Walang pinahira ng Espiritu ng Diyos. Napipiliin lang niya ang salita ng Diyos na mag-fit sa kaniyang sarili. Because that is not obedience. Pero kung pag-usapan ng obedience, submission to the Word, wala tayong pipiliing salita ng Diyos. Lahat ay amen sa harapan ng Diyos. Lahat ay, sabihin natin, so be it, Lord, mangyari ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong salita. Because that's what the Scripture, mga kapatid, na pinapakita sa atin, na ang ating buhay na sanctified, na nililinis, na sanctified sa harapan ng Diyos, bukod dun sa ating, tawag niyan, binubukod yung ating sarili sa lahat ng mga bagay sa lupa. Dahil kung pagbubukod lang, pwede kang mag-stay sa bahay mo, huwag kang lalabas para ikaw ay maging bukod, maging malayo sa marami. Pero ibang bagay yung pagsunod sa Diyos. Ibang bagay yung paglakad sa katotohanan. Na anuman ang sabihin ng Panginoon para sa iyong kabubuti, ang puso mo lagi nag-umapaw. So be it, Lord. Amen, Lord. Ako'y handang sumunod sa kalooban mo, Panginoon. Ako'y handang magpasakop sa salita mo, Diyos. Gawin mo ayon sa iyong kalooban sa mga panahon na ito. Ano sabi dyan ating puntahan, mga kapatid? Balikan natin, sabi doon, just as you receive from us how you ought to walk and to please God. For you know what commandments we gave you through the Lord Jesus. Sabi dyan, for this is the will of God, your sanctification. That, sabi dyan, that you should abstain from sexual immorality. Sa Greek word, yung salita na yun na sexual immorality, I think ang ginamit na salita ay fornication, tama ba? Balikan ko lang yun, 1 Thessalonians chapter 4. This is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality. Sa King James Version, I think, ginamit yung word na fornication. Tama ba? Kung mapa-flash yung King James Version. At yung word na fornication ay hindi, minsan kinakailangan gumamit ang salita ng Diyos ng specific na word. For some reason, maaaring sa panahon ni Paul, sa panahon ng sinulat niya yung Thessalonian, there are brethren na nasa ganung kalagayan. They fornicate. Pero sa Greek word ng salitang fornication ay may ibig sabihin din na idolatry. Kaya sabi ni Pablo, so ito'y malawak na kaisipan, though merong specific na word na pinapakita. Ang sabi ni Paul, this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from immorality. So, i-generalize lang natin, no? Sabi dyan, that you should abstain. Being obedient sa Word of God, nagkakaroon ka ngayon ng personal na discernment. Na kapag mayroong mga bagay ng temptation sa labas, mga bagay ng lupa ng sanlibutan na hindi kalooban ng Diyos, you must abstain yourself. Ano yun? Obedience sa truth. Ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. At sa ganung paraan, you purify your soul. Diba? Hindi lang ang Diyos ang gagawa. No? Bagamat kaya gawin ito ng Diyos, pero nais makita ng Diyos ang ating buhay. As a believer, being obedient sa Word, tayo ay mayroong tungkuling ingatan ng ating sarili. The word abstain means to hold oneself off or to refrain. Pag alam mo nang hindi ito makakabuti, refrain yourself. Ano yan? Obedience. Faith in the truth. Ito yung kalooban ng Diyos, ang ating sanctification. Kaya sabi ni Pablo, you should abstain. Ibig sabihin, meron kang bahagi para ikaw ay lubos na makaharap sa Diyos na malaya, malinis ang iyong puso at ang iyong buhay. Matutulan nating i-refrain ang ating sarili. Mga kapatid, kapag marumi ang mga bagay na nasa ating harapan, matuto tayong mag-refrain ng ating mga sarili. Otherwise, tayo ay madudumihan sa sanlibutan ito. Ang sabi dyan, that each of you should know how to possess his own vessel. Isang bahagi ng ating actions,
Yes, mayroong Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin, pero mayroon tayong bagay na dapat gawin. Abstain yourself sa mga bagay sa lupa and know how to possess your vessel. Ibig sabihin, ito'y tungkulin pala ng mga believer. For our sanctification, matuto tayong lumakad ng nararapat sa harapan ng Diyos. Matuto tayong lumayo sa mga bagay ng sanlibutan. Matuto tayong kontrolin ang ating mga sarili. Kapag napansin mo, nabababad ka na sa television, sa kaka-online, sa pamamasyan na wala namang, minsan, lalabas tayo na hindi naman, wala namang pakinabang. Panahon, ubos panahon, salapi, o mga bagay na nasa atin ay mauwi lamang sa wala. Hanggat kaya natin refrain. Dahil sa mga maraming panahon, nandun tayo sa labas, mas marami tayo nasagap ng mga masamang kaisipan, espiritu, sa kahanginan. So this is our, sabihin natin, duty or obligation na pinapakita ni Pablo. Sabi diyan, that you should know how to possess your own body. Basahin ko sa Tagalog. Ang bawat sa inyo'y makaalam na maging mapagpigil sa kaniyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. So kung inyo makikita mga kapatid, yung dalawang bagay, ano yung kalooban ng Diyos sa ating sanctification? Una ay ang sanctification in spirit. Willing pa ba tayo magpasakop sa Espiritu ng Diyos sa gabing ito? Willing pa ba tayong makinig sa sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa ating panahon? Meron siyang ginagawa sa buhay natin, sa ating inner man. Pero kung pag-uusapan ang buhay na ito sa lupa, ang panglabas na pagkatao natin na ating hinaharap sa sanlibutan, meron pa rin tayong bahagi na kailangang ingatan. Yun ay ang paglilinis sa ating sarili sa paglakad. Believing the truth, faith in the truth, obedience sa salita ng Diyos. At yung pinapakita dyan ni Paul na pag-abstain, pagpipigil sa sarili, yung meron kang sapat na lakas para pigilan ng sarili, para gumawa ng mga bagay sa lupa. Mga kapatid, wala sa ating mga pagmamalaki na kaya natin lahat ng bagay. Lahat tayo ay merong kanya-kanyang kahinaan na pwedeng gamitin ng dyablo para tayo ay dumihan sa ating pananampalataya. Ang tanging kalakasan natin ay ang Diyos na nasa atin. Ang tanging kalakasan natin ay ang salita ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos na nanahan sa iyo. Siya ang magkokontrol ng buhay mo. As long as you are willing to be controlled by the Spirit of God, mayroon siyang magagawa para sa iyo. Pero huwag mo rin kalimutan ang iyong bahagi. Be obedient sa word of truth, sa word of God. Maging masunurin kang lumakad. Maging abundant sa mga gawang sa mga kalooban ng Diyos. Maging masunurin sa salita ng Diyos. At sa ganung paraan, makakaharap tayo lagi sa kanyang presensya na malinis ang handog, ang buhay, kaaya-aya sa Diyos. Tinatanggap ng Diyos ang mga papuri at pasalamat sa bahagi na yan. Ating tuloy, verse 6, that no one should take advantage of and defraud his brother in this matter, because the Lord is the avenger of all such, as we also forewarn you and testified. For God did not call us to uncleanness, but in holiness, in sanctification. Chosen from the beginning. Sabi nga sa inyo kanina, bago pa gawin ng Diyos ang maraming mga bagay, nasa top of the list ang ating sanctification. Ibig sabihin, sa kanyang kaisipan, yun yung kanyang plano sa iyo. Yun ang kanyang plano sa buhay ko. Yun ang kanyang plano sa iyo na ikaw ay isang araw tatawagin ng Diyos at ikaw ay sasampalataya sa kanyang mga salita. And eventually, maging obedience sa Word of God. So sabi dyan, but in holiness. Therefore, he who rejects this doth not reject man, but God, who has also given us His Holy Spirit. Sa ating pagkatapos mga kapatid, dalawang bagay pa ang gusto kong tingnan natin. Our role in sanctification is both passive and active. So kung familiar kayo sa word na yun. Actually, kanina pa natin binabanggit, no? Pero bigyan ko lang ng pansin ang part na ito. Pag sinabing passively, tayo ay
nagpapaubaya sa kalooban ng Diyos. Na ang Diyos ay may magagawa sa atin to sanctify our life. Willing pa ba tayo magpalinis sa Panginoon, mga kapatid? Hinahayaan natin ang Diyos by Spirit. We're giving God His own actions, His Word sa buhay natin. At yung tinatawag na pagpapasakop, being submissive. Yung pag-yield sa Diyos. Pag sinabi naman actively, okay? So ito yung ating sanctification, yung ating role sa ating sanctification is passively and actively. Pag sinabing actively, tayo yung mayroong tungkulin. Tayo yung mayroong bahagi para gawin ang kalooban ng Diyos. At yun ay ang paglakad sa salita ng Diyos. Okay? So hindi pala ibig sabihin kapag tayo ay believer na, ay wala na tayo. Kaya nga sabi nila, di ba, yung mga believer ng OSAS, di ba? Once saved, always saved. Na kahit bumalis sa libutan o kahit nandiyan pa ang mga anumang uri ng mga karumihan sa lupa, tingnan niyo yung ibang mga church, di ba? Sa loob ng bahay sambahan ay banal, maayos, pero paglabas, sigarilyo, bisyo, alak, believing, once saved, always saved. Pero ang tunay ng mga hira ng Diyos, chosen before the world was formed, from the beginning, ay maging malinis tayo throughout. Sabi natin sa kanina, that God may sanctify you entirely. Hindi lamang ang ating kaisipan, ang ating mga puso at kaluluwa, kundi ang ating katawan ay malinis sa harapan ng Diyos. So walang maiiwang anumang bagay na kasalanan. So passively and actively. So pag sinabing actively, ito yung ating responsibility para lumakad sa truth, para gawin ang kalooban ng Diyos. Romans 8 verse 12, ating puntahan mga kapatid, sabi dyan, therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, then, sabi dyan, you will live. So, paano mo papatayin yung gawa ng laman? Yung kasalanan na nananalaytay sa iyong laman? Do you agree sa gabi ito, mga kapatid, na talagang minsan sumisilip, minsan sumisingit ang lahat ng mga laman sa maraming mga bagay sa lupa na pwedeng makahawa sa ating mga espiritu, pwedeng magpahina ng ating pananampalataya, sumisingit pa rin ang mga bagay na sanlibutan. Matuto tayong magpasakop sa salita ng Diyos. Refrain, abstain, refrain. Know how to possess your vessel. Kailangan natin to para tayo ay makaharap sa Diyos ng malaya. Upang maging realidad sa salita ng Diyos that in that day, tayo ay haharap sa Panginoon, blameless, spotless, walang anumang natitirang maliit o katiting na kasalanan. Lahat ay nililinis ng salita ng Diyos. Lahat ay na-purify ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Lahat ay, ang ating buhay ay may preserve ng Espiritu ng Diyos at tayo ay magiging handa sa araw na iyon, mga kapatid. It was a joy experience. Hallelujah. It was an exceeding joy, sabi ni Pablo, na hindi kaya ipaliwanag ang panahon na iyon. Na kabaligtaran ng panahon na ito. Marami pa tayong kahinaan, marami pang kailangang linisin sa atin, marami pang kailangang tanggalin ang Diyos sa ating mga sarili. Pero hindi sa araw na iyon, mga kapatid. Sabi dyan, but if by the Spirit you put to death the deeds of the body. So paano natin mapatayin ang gawa ng laman? By obedience sa truth. Kapag ikaw ay lumalakad sa truth, hindi ka nagagawa ng ayon sa laman. Kapag ikaw ay lalakad sa Espiritu ng Diyos, hindi mo na gagawin ang ayon sa gawa ng laman. At yun ang pinapakita ni Pablo, na ito yung kalooban ng Diyos in our sanctification. Sanctification by the Spirit and sanctification by believing the truth. So maraming pang paraan, striving for holiness, fleeing immorality. Inyo na lamang inote yan, Hebrews 12:14, 1 Corinthians 6:18, cleansing ourselves from every defilement, yung mga bagay na pwede makahawa sa atin. Yun ang mga kapatid,
lahat ito ay bahagi natin. Nasa atin ang decision, nasa atin ang pagkapasya, whether tayo ay lalakad in truth or tayo ay sasalisi pa rin sa mga gawa ng ating laman. Pero kung tayo ay totoong tumanggap ng Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos must be the leader. Or it should be your guidance. Ito yung magigiya sa atin, sabi ng Scripture. Ito yung magigiya sa atin. Kapag dumating ang truth, ang Spirit of Truth, tayo ay igigiya ng Espiritu ng katotohanan. At hindi na tayo lalakad sa mga gawa ng laman. At as long as you are willing, sa gabi ito, sino pang willing magpa-yield sa Espiritu ng Diyos? Sino pang willing magpaakay sa salita ng Diyos? Yung iwan mo na yung pahiging ikaw lagi nanusunod sa salita ng Diyos, ikaw yung mas marunong sa Diyos, ikaw ang nagde-decide ng mga bagay sa buhay mo. Panahon na para ating ilapag sa paanan ng Panginoon at maging masunurin sa salita ng Diyos. Sa ganung paraan, you're purifying your soul. You're purifying your life sa harapan ng Diyos. At ang gawa ng kaaway ng laman ay hindi na maghahari pa sa iyo. So kung pag-uusapan, again, ang sanctification, ito'y bahagi sa, I can say, sa dakilang plano ng Diyos para gawin sa atin. So, binasa natin yan kanina, balikan ko lang yung 2 Thessalonians 2 verse 13. Sabi diyan, chosen from the beginning. So, bahagi talaga yan sa plano ng Diyos. Of course, kailangan pang mangyari, mag-come to pass ang lahat ng bagay. Pero isang mabuting bagay na makita natin, it was God. It is God who plans everything. Ang Diyos pala ang may plano ng lahat ng bagay. You see? Ang kinakailangan natin ay mag-yield, believe the truth, talikuran, i-deny ang ating sarili, iwan ang maraming mga bagay, at magpatuloy na lumakad sa Espiritu ng Diyos. I-yield ang ating sarili, Panginoon. Ikaw ay Diyos na dakila sa buhay ko. Ikaw ang mas may magagawa sa lahat ng bagay. Do you believe, church, sa gabing ito? Sa ating mga pangailangan, hindi lang sa iyong pangailangan, maging sa inner man ng iyong soul, ang iyong desire, ang iyong longing, Diyos lamang ang makakapag-meet, kaloob ng bagay na yan para sa iyo. Ang biyaya lamang ng Diyos ang magpupuno sa buhay mo para ma-meet ang iyong mga pangangailangan. So again, sa 1 Peter chapter 1, verse 2, elect according to the foreknowledge of God, the Father, in sanctification of the Spirit. So hindi lang pala yun yung purpose ng Diyos sa buhay natin. At yung dahilan, laging may salitaan ng Diyos na dumarating para lakaran ng mga mananampalataya. Laging ang Diyos ay nangungusap sa iyo. Lagi ang Diyos may salita na pinapadala through the ministers, through the servant, through the preacher. Para ano? Para malaman natin ito yung ating lalakaran, ito yung ating susundan, ito yung ating dapat tawag niyan, ito yung ating direction, ito yung ating lalakaran sa mga panahon na ito. Isang bahagi pa na sinabi ni Pablo, nang tayo tawagin ng Diyos, para ano? Para daw ating lakaran ang mga bagay na kanyang inihanda bago pa ang lahat ng bagay, bago pa ang panahon, ay naganda ng Diyos ang mabubuting mga bagay at bahagi ito sa mabubuting bagay na inihanda ng Diyos na ating dapat lakaran sa panahon na ito. Kaya purihin ang Panginoon mga kapatid, ating palapakan ng Diyos sa kanyang salita, sa kanyang biyaya. I pray na ito'y maging bahagi ng ating paglago sa ating pananampalataya. Kung pag-uusapan ng ating sanctification, may bahagi ng pagkilos ng Diyos, may bahagi tayo, may tungkulin tayo na dapat nating gawin. Gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Misa pa, kinanyan, bago sa tumayo, let's all stand. Tayo magpasalamat sa kanyang mga salita at tayo patuloy pa magdalanginan sa isa't isa mga kapatid. Marami pang kahinaan, marami pang kulang, marami pang mga bagay na hindi naayos. Kaya mga salita ng Diyos mula sa ating pagkataong loob ay mayroong Diyos na naglilinis, nag-sanctify hanggang sa ating pagkataong labas, sa ating paglakad sa
sa buhay na ito bilang mananampalataya, meron pa rin bahagi ng paglilinis. At sabi sa inyo kanina, as long as you're willing to be purified. Mga kapatid, be obedient sa Word of God. Maging masunurin tayo sa bawat salita ng Diyos. Maging tapat tayo sa salita ng Diyos in all times. Hayaan natin ang Kanyang Espiritu ay maging malaya pa na kumilos sa buhay natin. Dakilang Diyos, we're so grateful tonight, Lord. Salamat sa iyong mga salita na pinabot sa amin for giving us your purpose, Lord, of calling your children, your people, Lord. It is your will na kami ay maging malinis sa iyong harapan. It is your will, Lord, na maging malinis pa at maging dalisay pa ang aming, hindi lamang ang aming pagkataong labas, kundi maging ang aming pagkataong loob na Diyos ay maging malinis sa iyong harapan. It is our humble prayer, Lord. Come to us, Lord God. Sakupin pa kami ng iyong kabanalan, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu. Cleanse our hearts. Establish your people. Establish our hearts, Lord. Noon, kung madali pa kami matangay ng mga bagay sa lupa, pero kinakailangan namin mag-yield in your Spirit, Lord. And so that you may establish our hearts sa uling mga araw na ito. Napakatuso ng sanlibutan ito, O Diyos. Napakalakas ng gawa ng kaaway sa aming panahon. He is like a roaring lion, seeking whom he may devour. At yan ang gusto ng diablo, na kami ay mawasak, masira, dumihan ang buhay namin. Kami ay i-dominant ng mga bagay na ito sa lupa, O Diyos. Pero hindi, Panginoon, magtatagumpay ang kaaway dahil mayroon kang salita, O Diyos. Mayroon kang pangako sa bawat isa. May salita ka ng sabi, elect from the beginning, hallelujah, for our sanctification in spirit and in obedience. And this is your word, Lord God. Ito yung salita mo sa buhay namin sa mga panahon na ito. Kaya, Panginoon, purihin ka. Pinapasalamatan ka namin, O Diyos. Salamat sa iyong mga salita for giving us your word tonight, Lord. Dalangin ko ang patuloy na pag-aayos pa ng buhay mula sa mga magulang, sa mga kabataan na narito ngayon, O Diyos. Maging sa kanila na sa mga tahanan, Panginoon. Mangyari na ang iyong Espiritu, O Diyos, ay maglagablab pa sa buhay namin. Mag-apoy pa, O Diyos, ang buhay namin sa magitan ng iyong Espiritu. Preserve the life of your people, Lord God. Preserve our soul and spirit, Lord, so that we may become blameless in that day. Pagpatawad mo sa amin ang marami pa naming kahinaan sa laman, mga kulang pa, O Diyos. Nais namin magpaturo pa, nais namin magpatuwid pa sa iyong salita. Ayusin mo pa ang aming lakad, ayusin mo pa ang aming mga kaisipan, Panginoon. Linisin mo kami sa lahat ng uri ng mga bagay sa lupa, O Diyos. That we may serve you, O God, heartfully, steadfastly, Lord. Faithfully, hallelujah. Obedience sa iyong harapan. Gawin mo, Diyos, ayon sa iyong salita sa mga panahon na ito. Salamat, O Diyos. Salamat sa iyong banal na presensya. Purihin ka at ang Diyos, ikaw, Diyos, ang magpala sa bawat isa sa iyong mga banal sa gabing ito. Mabalik lamang sa iyo lahat ng kaluwalhatian, kapurihan sa matamis at dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen and amen? Ating palapakan ng Panginoon.